Update po tayo sa ilang mga kaganapan mula sa may Philippine Army, sa ilalim po ng Armed Forces of the Philippines. Malapit na po itong anibersaryo ng Communist Party of the Philippines at alamin po natin yung paghahanda ho dito ng Philippine Army. Kasama natin ang tagapagsalita ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, si Colonel Louie de Maala. Magandang araw ho sa inyo, Colonel, at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, sir. Yes, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. Thank you for joining us sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Alamin ho namin muna, yun pong atin pong security preparation para po sa nakatakdang anibersaryo muli ng Communist Party of the Philippines. December 26 ho yata ito. So less than 2 weeks na lamang magsasagawa na ho ng mga anibersaryo. Kasi usually may mga pag-attacking nangyayari ho pag ganito. Ano pong mga preparasyon po ng Philippine Army, Colonel? Kung titingnan natin ngayon ang yung paghahanda ng Philippine Army ay same pa rin. Tuloy-tuloy yung ating focus military operation, yung ating tinatawag na internal security operations, lalo na sa mga malalayong lugar. Dahil ang objective naman ng Philippine Army ay panatilihing mapayapa, tahimik, at yung ating mga kababayan ay ma-enjoy nila yung ating parating na Kapaskuhan. Ito naman, lagi natin panawagan sa ating mga kaibigan, mga natitira pang miyembro ng New People's Army na sumuko na para naman magkaroon sila ng maayos at mapayapang pamumuhay kasama yung kanilang pamilya. Ang Philippine Army ay hindi tumitigil, tuloy-tuloy yung ating security operations at wala tayong let up. At talagang i-ensure natin na mani-neutralize natin itong remaining members. Ito yung mga pakalat-kalat na lang na mga members ng New People's Army para to ensure nga na maging peaceful yung ating mga malalayong lugar, yung mga barangay sa malalayong lugar. Ilang araw na lamang po bago po yung anibersaryo na yan, Colonel, as of now, wala pang announcement kung meron tayong suspension of military operations? Sa ngayon wala tayong suspension of military operations. Ang nanatiling direktiba sa Philippine Army, lalong-lalo na sa ating mga field commanders, ay tuloy-tuloy yung pagkandak ng internal security operations. Kaya mapapansin natin, for the past months, tuloy-tuloy yung ating accomplishments. May mga nagkakaroon tayo ng encounters at meron tayong mga napapasuko. Mas marami yung sumusuko at may ilan-ilan na mga namamatay at kumbaga mas pinili na lang makipaglaban sa ating forces, kaya tayo ay nagdadalamati din sa kanilang mga pamilya. Kaya sa ngayon, walang direktiba na magkaroon ng suspension of military operations, tuloy-tuloy. At gusto ko lang i-emphasize na wala na tayong active guerrilla fronts dito sa buong bansa. Ang natitira na lang dito ay ito yung mga remnants na lang, yung mga ayaw pang sumuko, maliit na grupo. Kaya tuloy-tuloy yung ating internal security operations na ginagawa. Pero wala naman tayong nakikita na posibleng spillover, Colonel, lalo po ngayong Kapaskuhan, which is yun yung usually binabantay mo ng Philippine Army, sir. Wala na tayong nakikita, wala tayong na-monitor. However, hindi tayo magbababa ng ating alerto, kaya tuloy-tuloy yung ating internal security operations pa rin. Hindi tayo magkukumpiyansa. Tuloy-tuloy yung ating pagsisecure, lalong-lalo na doon sa mga barangay kung saan yung mga dati nilang influence na gusto nilang i-recover, gusto nilang mag-recruit ulit. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung ating security operations. Ibang mga topic ko tayo, Colonel, bibigyan po natin ng ilang pagkakataon si Bombo Jai for her questions. Bombo Jai. Colonel, may mga intel monitoring o threat assessment po ba ang Philippine Army na nag-flag ng anumang risk specific to the holiday season? Sa part ng Philippine Army, wala tayong nakikita, but still, continuous yung monitoring ng ating intelligence community, kasama dito yung intelligence groups ng iba't ibang government agencies ng Philippine National Police. Hindi tayo nagbababa ng alerto, tuloy-tuloy yung ating monitoring.
At gaano kahanda naman po ba yung Philippine Army kapag mayroong mga emergency response needs kagaya ng mga aksidente, mga kalamidad o biglaang security disturbances habang holiday rush bilang support sa Philippine National Police, Colonel? Ang buong Philippine Army, meron tayong tinatawag na emergency response companies, no, na always on alert, lalong-lalo na dahil itong panahon ng Disyembre ay ito yung mga panahon na kung saan may dumarating yung mga bagyo, may mga pag-ulan na nagkukos ng mga pagbaha. Kaya tuloy-tuloy yung ating paghahanda pa rin, yung, yung ating personnel habang sila ay hindi nakadeployed, tuloy-tuloy yung kanilang training, yung kanilang paghahanda para kung sakaling tawagin sila para sa for HADR operations ay nandoon kaagad makapag-provide kaagad ng assistance sa ating mga kababayan. At meron din tayo always continuous yung ating coordination with the different local government units para naman dito sa any eventualities. Meron tayong mga provided na security personnel for any depende sa magiging situation. Mayroon po ba kayong paalala, Colonel, sa ating mamamayan sa far-flung or conflict-sensitive areas to keep themselves safe ngayong Kapaskuhan? Yes, no, sa ating mga kababayan, no, hindi lang sa far-flung areas, kundi sa lahat ng ating mga kababayan, na ang inyong Philippine Army ay laging nakaantabay kung kinakailangan nila ng tulong. Kaya ang security, ang peace and order sa bawat lugar, no, ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng Philippine Army, hindi lang ng Philippine National Police, at hindi lang ng local government units, kundi lahat tayo ay dapat may responsibilidad sa pagpapanatili ng seguridad ng ating mga lugar. Kaya tayo ay dapat magtulungan kung sakaling meron silang mga nakikitang mga miyembro pa ng mga New People's Army na pakalat-kalat o kaya yung humihingi sa kanila ng mga extortion monies ay agad-agad dito isumbong sa ating mga kasunduluhan dahil ang gusto natin na talagang ma-ensure yung peace and order doon sa lugar. Ang Philippine Army ay katuwang din nila sa pagpapanatili o pagpapaunlad ng kanilang mga lugar. Kumbaga tayo ay mayroon tayong mga tinatawag na community support teams doon sa kanilang mga lugar para alalayan sila, para mapapaabot ng ng mabilis yung mga basic services na kinakailangan nila para naman sa kanilang basic na mga kailangan sa edukasyon, kalusugan, at lalo-lalo na yung pagpapaunlad ng kanilang mga lugar. Okay, speaking of support, Colonel, may support role din po ba ang Philippine Army sa transport security? Halimbawa sa pag-asista doon sa mga ports, sa mga bus terminals or airports kung may mga unusual surge sa kaugnay sa passenger traffic? Una-una, no, ang Philippine Army, yung ating Armed Forces of the Philippines ay laging naka-support sa ating Philippine National Police or other government agencies na nagpapatupad nitong mga programa pagdating dito sa pagsuporta sa ating mga kababayan kung sakasakali man na magkaroon sila ng mga aberya. Ang Philippine Army naman ay laging nakahanda, no? Tayo ay nakaantabay lang kung sakaling mag-request sa atin ang other government agencies ng additional support kung kinakailangan. Okay, thank you so much, Colonel, and that's all on my end. Bombo Genesis. Okay. Colonel, maraming salamat. Thank you for joining us ngayong umagang ito. Para po sa mga kasundaluhan pala natin, kanselado yung kanilang mga leave, anything na pwede ho nating ma-share sa about ho sa ating mga personnel sa Philippine Army, Colonel? Kagaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, no, ay hinahati-hati naman natin yung ating personnel para naman magkaroon din ng pagkakataon yung ating mga sundalo na magpag-celebrate ng itong Kapaskuhan kasama yung kanilang pamilya. However, hindi pa rin natin kinakalimutan at hindi rin natin tinatanggal yung ating responsibilidad na bantayan yung ating mga kababayan. Kaya talagang binabalance natin ito to ensure na talagang yung peace and order, yung ating katahimikan at development sa ating bayan, sa ating bansa ay patuloy na umaangat
tayo naman ay nakikipagtulungan lagi, no? Lagi nakahanda para alalayan yung ating national government sa pagpapatupad ng itong kabuuang programa. Safe to say na makakasama din ng ating mga sundalo yung kanilang mga kaanak ngayong holiday season. Maraming salamat, Yes, Colonel. Opo. Maraming salamat, Colonel. Ano? Hanggang sa mga susunod na kayo po yung makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat-ingat po kayo, sir. Yes, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Ang tagapagsalita ng Philippine Army, si Colonel Louie de Maala, mga kabombo, kaugnay po sa dalawang usapin. Una, yung suporta ho ngayong Kapaskuhan para sa security preparations at itong pagkahanda para sa Communist Party of the Philippines anniversary sa Disyembre 26. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.